Ano ba namang buhay to, oh? Palagi na lang pritong tuyo ang ulam natin, Berto. Kailan ba tayo magkakaroon ng masarap na pagkain sa mesa? Baka mamaya niyan, tubuan na tayo ng kaliski sa katawan. Ay, naku, puro ka na lang reklamo dyan, Perla. Alam mo namang ultimong pedicab driver lang ako. Alam ka naman pag uwi ko araw-araw, hamon at lechon ang iuwi ko rito. Ni minsan nga, hindi umaabot ng 100 ang kita ko sa isang araw. Ay, bakit sila, Naida? Pedicab driver lang din ang asawa niya. Pero palaging adobo at nilagang ulam nila. Eh di dun ka humingi ng ulam. Palibasa kasi may trabaho naman yung kumari mo. Kaya malamang may pambili sila ng makakain at masarap na ulam. Hindi ba't nagtatrabaho sa munisipyo si Naida? Malaki ang sahod no na natatanggap sa trabaho. Eh ikaw, dito ka lang naman sa bahay at mag-isa ka lang dito. Pasalamat ka nga, may pagsaing pa tayo at bigas. Kahit papano, may piniprito tayong tuyo. Ay, ganun. So sinasabi mo na mas mabuti pa si Naida kaysa sa akin dahil nagtatrabaho siya. Ibig mo bang sabihin wala akong kwentang asawa? Ganun ba yun, ha, Berto? Ay, naku, heto na naman tayo, Perla. Ayoko na nga kumain. Nawala na ako ng gana. Ikaw na lang ang umubos ng pritong tuyo. Kung ayaw mo kumain, itabi mo na lang para kay Junior. Ang aga-aga, dami mong satsat. Diyan ka na nga. Hoy! Saan ka na naman pupunta? Baka mamaya wala ka na namang iuuwing pera kasi sa karinderya ka kumain. Hoy! Pumalik ka rito, Berto! He! Bahala ka dyan! Huwag mo kong susundan! Ay, naku naman. Lumayas na nga. Hoy, huwag kang babalik dito, ha, kung wala kang dalang matinong ulam. Ay, pwede naman kasi siyang bumili ng manok o kahit na isda. Yung sariwang isda man lang sana. Kaya pinagtatawanan ako ng mga kapitbahay eh. Ako lang yata dito sa amin ang mukhang kulang lagi sa ligo. Kahit araw-araw naman ako naliligo. Ay, sabi nga naman kasi nila, ang kagandahan ay nagsisimula sa loob. Ay, ano naman ikakaganda ko kung puro tuyo ang kinakain ko. Kaya ang swerte talaga ni Naida. Bukod sa may trabaho sila ng asawa niya, nagagawa niya pang alagaan ng sarili niya. Nakakakain pa siya ng masasarap na pagkain. Ay, ganyan talaga siguro kung walang anak na inaalagaan. Nay, magandang umaga. Si tatay po. Ay, naku, Junior. Umalis na naman yung tatay mo. Ayaw niya kasi makinig sa mga hinaing ko sa buhay. Alam mo ba, ha? Halos 2 dekada na kaming nagsasama niyan. Pero na minsan, abay hindi man lang kami nakapag-ulam ng adobo. Maliban na lang kung may birthday. Abay nangangati na ako sa kakakain ng toyo. Pero yung tatay mo, ay wala man lang pakialam, anak. Nay, ginagawa naman po ni tatay lahat ng makakaya niya. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nagsweldo po ako sa darating na linggo, ibibili ko po kayo ng masarap na ulam. Ay, buti pa itong anak ko. Pero teka, may trabaho ka na ba? Opo. Natanggap po ako sa pinag-applyan ko sa bayan. Aba, di mabuti naman. May katuwang na ang tatay mo. O anong trabaho naman yan, anak? Bagger po ako sa grocery store. Maganda naman po yung sweldo kaysa magtrabaho po ako sa bukid. Wow naman! Ay, mabuti naman at nakahanap ka na ng magandang trabaho. Tama yan, anak. Huwag kang matulad yan sa tatay mo na nagpe-pedicab lang. Ano pang hinihintay mo? Kumain ka na. May pasok ka ba ngayon? Opo, ngayon po ang unang araw ko sa trabaho. Ay, ganun ba? Ay, sandali lang, anak, ha? Kasi pritong tuyo lang ang ulam natin. Ayoko naman ng mga amoy ka nito pagpasok ko sa trabaho. Kaya hindi mo ko rito, ha? Ihahanap kita ng masarap na ulam. Nay, okay lang po sa akin itong tuyo. Ay, sos! Ako nang bahala. Saglit lang to, ha? Ibabalita ko na din sa ninang mong tungkol sa bago mong trabaho. Ay, naku, si nanay talaga. Ay, sadya ka na. Lilipat lang ako sa kabila. Mare! Maring Naida! Mare! Maring Perla. Pumasok ka. Nag-aagahan kami ni Paring Solmo. Kumain na ba kayo? Ha? Loko! Ay, busog na ako. Pero si Junior, hindi pa kumakain. Paano ba naman kasi?
Inubos ni Berto ang ulam. Kaya pritong tuyo na lang ang natira sa inaanak mo. Kawawa nga eh. Papasok pa naman siya sa trabaho. May trabaho na si Junior, Mare? Oo, kaya nga ako napunta rito para sana ibalita sa inyo. Abay, sino ba naman ang hindi matutuwa na magulang? May trabaho ng kaisa-isa nilang anak, di ba? At saka, alam ko naman na parang anak niyo na rin ni kumpare si Junior. Kaya gusto ko rin ipaalam sa inyo yung magandang balita. Oo nga naman. Masaya kami para kay Junior, Mare. Halika, pasok ka na muna saglit. Sigurado akong matutuwa si Sol kapag nalaman niyang may trabaho ng paborito niyang inaanak. Ay naku, wag na. Nakakaya naman. Kumakain pa kayo eh. Ano ka ba? Huwag ka na mahiya. Tayo-tayo lang naman dito eh. At saka nabanggit mo walang ulam si Junior, di ba? Tamang-tama. Marami akong nilutong ulam namin ni Sol. Ay, talaga ba, Mare? Ano bang ulam niyo? Adobo. Yun kasi ang paborito ni Sol. Tara na sa loob nang maipagbalot kita para may pang-ulam si Junior. Naku, ikaw talaga, Mare. Pero nakakahiya naman. Pero, sige na nga. Oh, Mare. Ikaw pala. Magandang umaga sa iyo, pare. Aba, ang sarap naman ng ulam niyo ah. Oo eh. Gusto mo ba? Mahal, ipagbalot mo nga itong si Maring Perla. Oo naman, kaya nga pinapasok ko siya eh. Tsaka alam mo ba, may trabaho na raw si Junior. Oh, di mabuti. Masipag na bata yun si Junior. Naku, sinabi mo pa pare. Nagulat na nga lang ako nang malaman ko na may trabaho na pala siya. Naku Mare, baka mas lalo kang magulat kapag sunod-sunod na naman ang malalaking ipon ni Junior. Parang dati lang ang liit niya pa. Binatang binata na siya ngayon. Ay, kaya nga. Ang bilis ng panahon na, no? Ganyan talaga, Mare. Magugulat ka na lang sa mga pagbabago sa buhay. Oh, eto na nga pala yung adobo. Dinagdagan ko na yan. Marami talaga akong niluto eh. Naku, pagpapalain ka pa, Mare. Salamat dito sa ulam, ha? Babalik na ako kay Junior ko nang makakain na siya. Walang anuman. Kumusta mo na lang kami kay Junior? Ay, oo, Mare. O siya, sige ha. Aalis na ako, pare. At saka, adobo na naman ang ulam nila. Gaano ba kalaking sinisweldo ng naida na yan sa munisipyo? Para nung isang araw lang adobo rin ang ulam nila. Mabuti pa sila. Nakakakain ng mga paborito nila. Ako, hindi ko naman paborito yung pritong tuyo. Pero yun palagi ang ulam namin. Ay naku naman, buhay talaga, oo. Nay, saan po kayo galing? Ang tagal niyong nawala. Ay, wala naman, dyan lang sa kabila. Ibinalita ko lang naman sa ninang at ninong mo na may trabaho ka na. Kaya eto, dahil masaya sila para sa'yo, binigyan nila ako ng pang-ulam mo. Ganun po ba? No, tapos na po akong kumain. Ay, anong inulam mo? Yung pritong tuyo po, masarap naman yun. Ay, naku, kaya pala amoy pritong tuyo ka eh. Sinabi ko naman na hintayin mo ako, di ba? Ay, siya, sige, magpalit ka ng damit bago ka pumasok. Ayoko na isipin ng mga kasamahan mo sa trabaho na pritong tuyo ang kinain mo dahil dyan sa amoy mo. Oh, ano? Pumapadyak-padyak ka pa dyan, tamo. May tinamaan ka pa. Nasagi lang ho yung upuan. Madali po sige kasi na, magbihis ka na. Sige ho. Talaga nanay, oo. Alam niyo namang pritong tuyo talaga yung kinain ko. Hoy, Junior ha, huwag lang sumabat pa. Hala, magbihis ka na ulit at maglagay ka ng pabango. Uy, ikaw na nga lang ang meron ako na wala yung naida na yan eh. Kaya Junior, tatandaan mo, palagi kitang ipagmamalakian na. Umagang-umaga pa lang ay rinig na ni Naida ang malakas na boses ng kapitbahay at kumari niyang si Perla. Palagi na lang kasing bukang bibig ni Perla ang walang katapusang katanungan kung bakit mas nakalalamang daw si Naida kesa sa kanya. Noong una, wala namang problema kay Naida sa mga sinasabi ng kanyang kumare. Sa halos 2 dekada nila magkapitbahay,
Nasanay na siya sa matalas na dila ni Perla. Ang problema nga lang, ayaw magpaawat ni Perla. Sa tuwing may nakikita siyang bago o maganda kay Naida, palagi niyang ikinukumpara ang sarili niya dito. Bagay na labis na ikinalungkot ni Naida. Pedicab driver si Sol, ang asawa ni Naida, na labis niyang ikinatuwa. Habang si Perla naman, nakapang-asawa din ng pedicab driver na palaging nagrereklamo at laging galit kay Berto. Dahil maliit lang daw ang kita nito. Marami mang itinatagong sekreto si Naida. Pero totoo ang pinapakita niyang pakikipagkaibigan kay Perla. Kahit alam din ni Naida na madalas siyang plastika ni Perla, hinahayaan niya na lamang ito. Mare, abay ang init ng panahon ano. Ay may yelo ka ba dyan? Pabili nga ako. Meron naman kami dito, Mare. Ilan ba ang gusto mo? Hindi mo na kailangan bayaran. Ibibigay ko na lang. Para ano pa't naging magkumari tayo? Ay, naku naman talaga. Bait mo, Mare. Ay, pwede bang gawin mo ng dalawa? Ay, papaano ba naman kasi? Ayaw bumili ni Berto ng ref. Kahit yung hulugan lang sana sa bayan. Abay, natatakot daw siyang mabaong kami sa utang. Kayong-kaya naman siguro yun, hindi ba, Mare? Baka nag-aalala lang talaga si Paring Berto, Mare. Hayaan mo muna siyang makapag-isip. Baka pagpuan ay pumayag din. Eto na nga pala yung yelo. Ay, sana nga. Abay, nakakahiya naman kasi sa inyo. Lagi na lang akong kumukuha ng yelo. Ay, oo nga pala, Mare. Ano yung ref niyo? Cash ba yan o hulugan din? May naipon rin kasi kami ni Sol. Kaya binayaran namin ng cash. Mas makakatipid kasi kami kapag ganoon. Kesa sa magbayad ng hulugan. Ay, siguro malaki-laki na ang ipon niyo, Mare, no? Ay, marami rin kasi kayong napundar na. Tsaka noong kamakailan lang. Aba, parehong gawa lang sa kawayan at pawid lang ang bahay natin. Ay, pero ngayon, sementado ng bahay niyo. Samantalang kami, ay ganoon pa rin. Mare, huwag kang mag-alala. Darating din kayo dyan. Tsaka may trabaho naman na ngayon si Junior. Kaya sigurado ako, malaking may itutulong niya sa inyo. Ay, sana nga, Mare. Aba, gusto ko rin sana magtrabaho kagaya mo. Kaso, wala naman akong tinapos. Sino ba naman ang tatanggap sa akin, hindi ba? Hindi naman ako kagaya mo na may tinapos sa kolehiyo. Kaya nga may trabaho ka sa munisipyo. Marami namang mga trabaho dyan na hindi naghahanap ng may tinapos. Subukan mo lang maghanap. May makikita ka rin, Mare. Naku, huwag na lang siguro. Marami rin naman akong gawain sa bahay. Tsaka alam mo na, kailangan ko ring asikasuhin si Junior maliban doon kay Berto. Hindi naman kasi ako kagaya mo, Mare. Masyadong malaya sa oras. Kasi nga, wala ka namang anak. Ganun ba? Oo, kaya siguro kung may anak ka rin, ano? Baka hindi mo kayanin magtrabaho sa munisipyo. Pero, hindi na rin naman masama na may trabaho ka. Abay, kaysa sa bahay ka lang, diba? Ay, sige na, naku, aalis na ako. Baka matunaw na yung yelong ibinigay mo. Salamat uli, Mare, ha? Sige. Oh, mahal. Bakit madilim yung mukha mo? May nangyari ba? Wala naman. Si Perla kasi. Sinabi niya na baka hindi ko kayanin magtrabaho kung may anak din tayo. Hindi ko alam kung sinasadya niya bang ipamukha sa akin na wala tayong anak. Hayaan mo na. Pasalamat nga siya't lumaki pa si Junior eh. Kung hindi mo ako pinigilan nung araw, baka tumanda rin sila Berto na walang anak. Ikaw naman kasi, hindi naman tayo ganon kalapit sa kanila dati para mag-alalaman kung nawalan sila ng anak. Hanggang ngayon ba? Pinagnanasaan mo pa rin si Junior? Mahal naman. Marami namang iba dyan. Tsaka hindi na bata si Junior. Makunat na siya sa edad niya ngayon. Hindi mo kasi naiintindihan, mahal. Naaalala mo pa ba kung gaano kalambot at kabilog ang katawan ni Junior nung sanggol pa siya? Kaya nga, lumipat tayo dito mismo sa tabi ng bahay nila para mapalapit sa pamilya niya, di ba? Pero ikaw,
Nagbagong isip mo nung kukunin na sana natin yung bata. Pwede naman kasi nating palitan yun ng puno ng saging. Hindi nila malalaman yun kung sakaling tinuloy natin ang plano. Naawa ko kay Perla. Mahal na mahal niyang bata kaya. Sino ngayon ang kinakawawa ni Perla? Hindi ba tayo na? Kung makapagyabang siya na may anak Pero huwag kang mag-alala, Naida. Matsyempohan ko lang talaga yung si Junior. Baka ulam na natin siya sa susunod. Bahala ka nga. Basta siguraduhin mo na hindi ka mahuhuli. Ayoko nang lumipat ang tirahan, mahal. At saka hindi ba, mas madali ang lahat kapag nagtatrabaho ako sa munisipyo. Madali kong masisilip ang listahan ng mga nakatira sa bayan na to. Lalo ng mga buntis at bagong rehistro na bata. Ako nang bahala, mahal. Hindi nila tayo mahuhuli. Tsaka kilala tayo na mabait at mapagbigay dito sa lugar natin. Kahit pa nga pamilya ng mga nabiktima natin walang kaalam-alam na tayong kumuha at kumain ng mga anak nila. Maghahanap pa ba tayo ng ibang lugar na matitirhan kung ganito lang naman kadali dito maghanap ng pang-ulam natin araw-araw? Siyempre hindi. Tsaka paborito rin yata ng kapitbahay natin ang adobo. Ano kaya kung bigyan ko uli sila ng bagong luto natin? Mabuti pa nga. Nakasanayan na ni Naida na bigyan ng ulam sina Perla sa tuwing marami siyang niluluto. Madalas kasi siyang magluto ng marami. Yun nga lang, walang kaalam-alam si Perla at ang pamilya nito na hindi ordinaryong karne ng baboy o baka ang ginagawang adobo ni Naida. Hindi rin magawa ni Naida na sabihin ang totoo sa kumari niya, lalo na kung tuwang-tuwa palagi si Perla kapag malaki ang hiwa ng baboy sa adobo at kung ano pang putahe na ibinibigay sa kanila ni Naida. Pero kagaya ng dati, hindi pa rin nakalilimutan ni Perla ang magpasaring kay Naida sa tuwing masarap na ulam ang niluluto nito. Tinatawanan na lamang ni Naida ang mga komento ng kumari niya. Hindi naman kasi siya gaanong apektado sa mga sinasabi nito. Maliban na lang kung patungkol ito sa hindi pagkakaroon ng anak ni Naida. Naku, salamat Mari ha. Ay tamang-tama. Magpiprito pa lang sana ako ng tuyo. Pero dahil binigyan mo na naman kami ng ulam, ay bukas ko na itutuloy to. Hulaan ko. Adobo na naman ang ulam ninyo, no? Oo adobo kasi talaga ang paborito ni Sol. Di bale, kapag nagluto ako ng ibang putahe, sisiguraduhin ko na bibigyan ko ulit kayo. Ay, talaga ba? Naku, Mari ha. Hindi ako mabilis makalimot. Aasahan ko yan. Oo ba? Siya Mari. Uuwi na ako. Kakain na rin kasi kami ni Sol. Ay, sige. Salamat ulit. Sana bukas meron ulit Mari? Si Naida ba yun? Oo. Ayan, binigyan ulit tayo ng ulam. Nako, gusto nila lang naman ipaalam sa atin na marami silang ulam. Na hindi nila kayang ubusin kaya binibigyan nila tayo. Ano tingin nila sa atin, aso? Ikaw na nga itong binibigyan, ikaw pa itong galit. Kung ayaw mong kumain, edi kami na lang ni Junior ang kakain niyan. Ay, bakit? May sinabi akong ayaw ko. Paano Ang sa akin lang naman, mahilig talaga magpakitang gilas yung Naida niyan. Porque may ref at maraming stock ng karnet kung ano-ano pa. Pwede naman siya magluto ng sapat lang sa kanila. Pero dahil gusto niyang magyabang, di pati tayo nagkakaulam din. Sobra daw, Jesus! Hindi naman yan susobra kung hindi siya mayabang. Ayaw din naman palang masayang ang mga luto bakit dinadamihan palagi? Tapos mamimigay? Alam mo, ang hirap sa'yo, ang kapal din na mukha mo. Ang dami mong sinasabi. Gusto mo, bigyan ka ng ulam. Bakit puro ka reklamo? Uy, naku Berto, hindi mo talaga ako naiintindihan. Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Bakit kasi pedicab driver ka lang? Magtrabaho ka rin kaya na sa construction. Para naman malaki rin yung sahod mo doon. Ewan ko sa'yo, Perla. Akin na nga yung ulam at kakain na kami ng anak mo. Bahala ka dyan, magutom ka sa inggit. Hindi ka na nakontento. Sana kung ano meron tayo, pagtyagaan mo sana. Che! Kaya hindi tayo yung mayaman Ganyan ka kasi mag-isip. Uy, tara na nga. Nagugutom na rin ako. Tsaka,
Naku, mukhang masarap ang adobo na to. Mainit-init pa. Bagong luto talaga. Napapailing na lang sa ulo si Naida sa mga naririnig. Hindi niya alam kung sinasadya nga ba talaga ni Perla na sabihin ang mga yun. Kahit pa halos magkadikit na lang ang bahay nila at hindi malayong marinig niya ang sinasabi nito tungkol sa kanya. Pero kagaya ng dati, hinahayaan lamang ni Naida na magsalita ng kahit na anong gusto niya sa Perla. Naging araw-araw na gawain na ni Naida ang pagbibigay ng ulam sa kumari niya. Sinisiguro ni Naida na marami siyang niluluto sa umaga bago pumasok sa trabaho para mabigyan ang kanyang kumari. Masaya si Naida kapag nakikita niyang tuwang-tuwa si Perla dahil hindi na nito kailangan magtiis ng pritong tuyo mula sa agahan hanggang hapunan. Ay, naku, wow naman. Ano to, Mare? Naku, ibang amoy. Hindi to adobo, no? Hindi. Baka kasi nagsawa na kayo sa adobo. Kaya kaldereta naman ang ginawa ko. Ay, naku, ang galing naman talaga, Mare. Ang totoo, medyo nauumay na rin ako sa adobo mo. Kahit na masarap pa. Ay, palagi na lang kasing adobo. Kaya mabuti naman at naisipan mong magpalit ng menu. Ay, sana bukas. Iba na ulit, Mare. Sige, susubukan ko. May suggestion ka ba? Gusto ko naman sana yung may sabaw. Ay, nilaga kaya o kaya sinigang sana. Basta may sabaw. Abay, nakakamiss ding humigop ng sabaw. Sige, tatanungin ko rin muna si Sol kung okay lang ba na may sabaw naman bukas ang ulam. Ay, naku, Mare naman. Ikaw talaga no? Nagtanong ka pa sa akin tapos hindi mo din naman pala susundin yung suggestion ko. Nilaga nga o di kaya sinigang. Kahit alin doon sa dalawa. Abay, sigurado magugustuhan din yun ni Paring Sol. Ay, masarap ka naman magluto. Maring Perla? Oh, ano yun? Wala. Ang sabi ko, tatanungin ko muna ang asawa ko. Sige, Mare. Mauna na ako. Ay, ano ba naman yun? Bigla na lang bumaba ang boses. Tinatakot ba ako ng babaeng yun? Porkit mas magandang buhay nila kaysa sa amin. May paganon-ganon pa siyang nalalaman. Basta, sana talaga bukas may sabaw naman yung ulam nila. Namatuwa naman ako. Matik mo na nga itong kaldereta. Sarap! Hoy, Junior, tawagin mo ng tatay mo at kakain na tayo. Abay, masarap ang ulam natin ngayong hapunan. Mas lalo pang sumasarap kasi nga libre! Nasanay na rin kasi ang dalawang pamilya na palagi naghahati ng ulam na niluluto ni Naida. Parang naging natural na kay Naida ang magbigay at gayon din kay Perla na naghihintay na lamang ng ulam galing sa kapitbahay. Nagpatuloy pa ang pagbibigay ni Naida ng ulam sa kumari niyang si Perla. Patuloy rin siyang nakikinig sa mga komento ni Perla tungkol sa luto niya at minsan tungkol mismo sa buhay ni Naida. Minsan naman, hindi maiwasan ni Naida na maubos ang pasensya niya kapag nakaririnig siya na binabanggit ni Perla ang tungkol sa kawalan ng anak. Magkahalong lungkot at inis ang nararamdaman ni Naida. Nang matsimpuhan niyang marinig ang mga tsismosa sa kanilang lugar na pinangungunahan ni Perla at ang pulutan nila walang iba kundi si Naida mismo. Isang araw, Sabado ng hapon, habang nakatambay ang magkumpare sa harap ng bahay nila, naghihintay ng pasaherong bababa sa jeep na tahimik na nakikinig si Naida sa usapan ng dalawa, si Sol at ang kumpare nitong si Berto. Pare, alam mo ba, yung dating pasahero mong buntis, di mo na siguro naaalala no? Pero nung isang araw, may babaeng buntis na sumakay sa'yo at nagpahatid sa kanila. Nakaw, kanina lang isinugod sa ospital dahil sobrang sakit daw ng tiyan niya. Ang sabi pa ng iba, baka raw inano ng aswang kaya ganun. Naniniwala ka ba sa mga aswang, pare? Baka kung hindi lang talaga malusog ang katawan niya. Naalala ko nga yun eh.
Hirap pa nga akong magpedal nun dahil sa bigat niya. Tsaka may kalakihan ng katawan ng buntis. Baka dahil dun kaya na ospital yun. Oo nga naman. Pero ang sabi pa nga, hindi naman doon na paano yung babae. Pero yung bata, nalaglag raw. Ganun ba? Kawawa naman pala. Pero kawawa rin yung aswang kung sakali. Kasi silang napagbintangan. Naku pare naman, ikaw talaga. Hindi ka talaga naniniwala sa mga aswang, no? Sige ka. Paano na lang kung may makaharap ka pala talagang aswang sa totoong buhay? Wala namang masama kung maniniwala ka. Totoo man sila o hindi, mas mabuti pa rin yung maging maingat. Malay natin, nakakahalubilo na pala natin yung mga aswang. Tapos nakakaharap natin araw-araw. Hindi lang natin alam na aswang sila. Oo nga naman pare. Tsaka baka kumakain na pala tayo ng karne ng tao na galing sa aswang. Pero wala man lang tayong ideya. Tama ka at nakatatakot nga yun. Oh, may bumabang pasahero sa jeep. Sexy naman ang pasahero. Pare, sa'yo na yan. Hindi natin alam. Baka sexy lang tingnan yan. Pero buntis pala. Naku pare, mukhang nahawaan na yata kita na mag-isip ng sobra. Hindi naman yata yan buntis. Kung sa bagay, sino naman ang maniniwala kahit sabihin pa na buntis yan? Hindi rin kasi halata ang umbok ng tiyan niya. Sige pare, ikaw talaga bang sinasabi mo dyan? O siya, sa'yo na yung pasahero na yan. At ikaw na ang mauna kasi ikaw naman nauna sa pila. Ayos. Sige pare, mauna na ako. Mahal, aalis muna ako ha. Ihahatid ko lang itong pasahero ko. Ingat ka, mahal. Hindi maaalis ni Naida ang kanyang mga tingin sa tiyan ng pasahero ni Sol. Pagkakita pa lang niya rito, alam niya ng buntis ito. Naaamoy niya kasi ang mabangong sanggol ito sa tiyan. Hindi mapigilan ni Naida ang mapangisi matapos makitang sumakay ang babae sa pedicab ng asawa niya. Sa lahat kasi ng bibiktimahin, paborito talaga ni Naida ang mga nagbubuntis ng patago. Karaniwan kasi sa mga ganitong sitwasyon, hindi malabong natural na malaglag ang sanggol. Dahil dito, kampante si Naida na hindi siya mahuhuli kahit pakulin niya ang sanggol sa sinapupunan ng buntis. Aminado si Naida na kahit magsumbong pa ang nanay na biktima niya, walang maniniwala rito dahil una sa lahat, hindi naman alam ng mga tao sa paligid. Naniniwala kasi si Naida na mas lalong mahirap paniwalaan ang sinuman na nagagawang itago ang pagbubuntis nito kesa sa mga kwentong aswang. Sumenya si Naida sa asawa na ang ibig sabihin, kikilatising mabuti ang buntis. Agad namang naintindihan ni Sol ang sinyalis si Naida na kaugalian na niyang mag-asawa na magtulungan pagdating sa pag-iimbestiga sa kanilang mga posibleng biktima. Sinisigurado nila na magiging pamilyar sa mga lugar na kanilang pupuntahan, lalo na sa address na tinitirhan ng kanilang bibiktimahin. Masyadong maliit pa ang laman ng tiyan niya. 7 buwan pa siguro bago pwedeng anihin ang sanggol na nasa tiyan niya. Pero magandang balita na rin ito. Hindi na ako makapaghintay na umuwi si Sol para tanungin kung pwede ko na bang mapakinabangan ng sanggol sa tiyan ng kanyang pasahero. Teka, si Sol na ba yan? Bakit ang bilis yatang bumalik? Malapit lang kaya ang bahay ng pasahero niya? Oh pare, nakabalik ka na pala. Ang bilis naman. Malapit lang ba ang inihatid mo? Hindi naman pare. Binilisan ko lang talagang pagpedal pa uwi. Oo nga pala pare. Baka yun na muna ang last trip ko. Mag-isa lang kasi si Missy sa bahay. Tingnan mo. Kanina pa siya nakatingin mula doon sa bintana. Medyo masama pang pakiramdam niya kaya gusto ko muna siyang samahan. Ganun ba? Sige. May sakit pala si Maring Naida. Kaya pala hindi siya nakapunta sa bahay kanina. Sana gumaling siya kaagad. Oo. Hindi nakapagluto si Naida eh. Pero huwag kang mag-alala pare. Ako ang magluluto ng ulam para sa hapunan mamaya. At ako na rin na maghahatid sa inyo. Talaga? Ngayon ko lang nalaman nagluluto ka rin pala. Siyempre mas magaling pa rin ang asawa ko.
Pero marunong naman ako. Pakisabi na lang kay Maring Perla na huwag na siya magluto ng ulam niyo mamaya. Dahil pagluluto ko rin kayo. Gusto rin niya ng nilaga nung isang araw, hindi ba? Tama-tama. May mga buto-buto pat karne na natitira dun sa ref. Kaya yun na lang ang lulutuin ko. Naku, mukhang masarap talaga yan. Sige pare, ako na ang bahala sa misis ko. Alagaan mo muna ang misis mo na may sakit. Ay, salamat paring Berto. O siya, mauna na muna ako. Ang galing talaga ng asawa ko na magsinungaling. Mas lalo tuloy akong nahuhulog sa kanya. Sino naman ang maniniwala na may sakit ako? Ni hindi nga ako mukhang sakitin. May trangkaso si Naida. Yan ang naging dahilan ng mag-asawa kung bakit ilang araw nang hindi lumalabas ng bahay si Naida. Pero ang totoo, hindi nito makontrol ang kanyang sarili sa pagiging aswang. Kaya nakakandado ang kwarto nito sa labas. Nakadungo lang ito sa bintana para maglibang sa pamamagitan ng pagtingin-tingin sa mga dumaraan sa harap ng bahay nila. Normal na tao si Naida bago niya nakilala si Sol na kalaunan kanyang naging asawa. Ipinanganak naman na aswang si Sol. Dahil na rin sa pag-iibigan nila, pumayag si Naida na maging aswang din katulad ng asawa niya. Hindi nga lang sila mabiyayaan ng anak dahil ilang beses na rin nakunan si Naida noong bagong kasal pa lamang sila. Hindi katulad ni Sol na gamay niya na ang pagiging aswang. Paminsan-minsan, nagkakaproblema rin si Naida na kontrolin ang kanyang pagnanasa na kumain ng buhay na tao. Madalas dahil rin sa inis at matinding galit kaya hindi mapigilan ni Naida ang matinding pagnanais na kumain ng laman ng tao. Mahal, andito na ako. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mahal, pakawalan mo na ako. Inip na ako. Naiintindihan kita, mahal. Pero kung si Perla lang din naman ang papapakin mo, mahihirapan kang ubusin siya. Makunat na ang karni ng matandang yun. Mas maganda kung bata pa ang tatargetin mo. Malambot at sariwa ang laman ng mga bata. Tama ka, mahal. Sana hindi na kita pinigilan noon. Sana pala, ginawa nating panghimaga si Junior noong sanggol pa siya. Sabi ko na sa'yo eh. Pero huwag kang mag-alala, mahal. Pwede pa si Junior. Hindi man siya malambot kagaya ng dati. Masarap din naman ang makisig niyang pangangatawan. Pwede natin siyang ihawin o di kaya sabawan. Oo nga, no? Pwede ring adobo. Yun kasi ang paborito mo, hindi ba, mahal? Hindi na ako makapaghintay, mahal. Kailangan nating pagplanuhan ng mabuti ang pagbihag kay Junior. Ipaparamdam natin kay Perla kung ano ang pakiramdam ng walang anak. Sang-ayon ako dyan, mahal. Sawang-sawa na ako sa mga pasaring niya. Ingiterang bruha. Kung hindi ko lang alam na normal siyang tao, iisipin ko talaga na aswang din siya. Oo nga naman. Bakit hindi ko naisip yun, mahal? Paano kaya kung gawin din nating aswang si Berto at Perla? Nang sa ganon, kapag nagkaalaman na, pwede natin silang ituro na salarin sa mga nagawa natin. Wala pa namang utak yung si Berto. Sigurado kung hindi siya makakalusot kapag silang napagbintangan ng taong bayan. Tama. Gawin din natin silang aswang, mahal. Pero hindi natin pwedeng madaliin ang proseso. Kailangan hindi nila mapansin na unti-unti na silang nagiging katulad natin. Alam ko na ang gagawin natin. Hanggang sa ngayon wala pa rin silang ideya na karne ng taong niluluto natin. Mas madali natin silang gawing kauri natin sa ganitong paraan. Anong plano mo, mahal? Lalagyan ko ng laway ang pagkain na ibinibigay natin sa kanila. Sa parang ito, hindi nila mamamalaya na magiging aswang na rin sila katulad natin. At dahil mas makapangyarihan tayo sa kanila, hindi nila malalaman na tayo ang nasa likod ng lahat ng ito. Sige, gawin natin yan, mahal. Tingnan na lang natin
kung hanggang saan abutin si Maring Perla kapag naging aswang na rin siya. Pagkatapos magkasundo na mag-asawa, unti-unti nang bumalik sa normal ang pakiramdam ni Naida. Nabawasan kahit papano ang inis niya kay Perla. Kaya inalis ni Sol ang kadenang nakakabit sa kanyang kama. Nagtulungan ang mag-asawa na magluto ng masarap na nilaga na ilang araw na rin nire-request ni Perla gamit ang iilang bungo ng mga biktima nila at buto-buto nito. Nakagawa ng masarap at nakapanglalaway na sabaw ang mag-asawang aswang. Minabuti rin ni Naida na maglagay ng malaking hiwa ng karne ng tao sa kanilang nilutong nilaga. At para magmukha itong ordinaryong nilaga, naglagay din sila ng gulay, kagaya ng sinabi nito kay Berto. Si Sol ang naghatid ng ulam sa bahay nila Perla. Hindi na sila nagbibigay ng ulam. Ay malamang, naubusan na ng perang pambili ng karne. Ay sino ba naman kasi ang nagsabi sa kanila na magyabang sila? Unlimited mangarap na mayaman? Pero hindi naman unli ang pera na pondo nila. Ay naku, nakakatawa talaga tong si Naida. Oo, may pa-share-share pa ng ulam dahil marami daw niluto. Pero hindi naman mapanindigan hanggang sa huli. Aba, hindi pa nga ako tumataba. Konti na lang sana magkakaluman na ako. Ay, naku talaga. Maring Perla! Ay, mabuti naman at nandito ka. Akala ko kasi walang tao. Kanina pa ako kumakatok sa pinto. Oy, paring Sol. Ay, bakit ka naman napunta rito? Nako, kung hinahanap mo si Berto, wala siya rito. Hindi pa nakakauwi. Alam ko, Mare. Nagpaiwan pa siya kanina para bumiyahe. Nauna kasi akong umuwi para magluto ng hapunan namin ni Mrs. Ay, talaga ba? Nako, hindi na kasi dito nagpupunta si Maring Naida. Siguro nagagalit na siya sa akin, ano? Palagi kasi siya nagbibigay ng ulam kay Junior. Kaya baka ako naiinis na. Pero, paring Sol, alam mo naman hindi naman ako humihingi, di ba? Aba kusang nagbibigay naman si Maring Naida. Ayoko lang isipin niyang patay gutom kami at nanghihingi kami ng pagkain sa inyo. Huwag ka mag-alala, Mare. Hindi naman ganun mag-isip ang asawa ko. Masama lang ang pakiramdam niya kaya hindi siya napadalaw dito. Hindi nga siya nakapasok sa trabaho dahil sobrang sama ng pakiramdam niya. Eto nga pala May dala akong ulam para sa inyo. Nahihiya kasi si Mrs. na hindi siya nakapunta rito ng ilang araw dahil sa trangkaso niya. Kaya pinakisuyuan niya na lang ako na dalhan kayo ng ulam. Ay, naku! Wow naman! Ang bait niyo talaga mag-asawa. Sana pagpalain pa kayo sa sobrang bait at mapagbigay ninyo. Ay, oo nga pala. Anong ulam ang niluto mo, pare? Ano pa nga ba, Mare? Siyempre, yung matagal mo ng request na nilaga. Ilang beses na rin kasing nasabi sa akin ni Mrs. na gusto mo raw nung may sabaw. Tsaka medyo malamig na rin ang panahon ngayon. Kaya nagluto ako ng nilaga. Sa totoo nga yan marami pang natira dun sa bahay. Kaya nga kung gusto nyo pa pumunta lang kayo dun sa amin. Tapos magdala rin kayo ng malaking lalagyan. Naku naman, tamang-tama. Alam mo kasi pare, kahit na malapit na akong mag-menopause, parang naglilihi pa rin ako. Ay, matagal ko na talagang gustong kumain ng nilaga. Lalo na yung mainit-init pa yung sabaw. Ay, naku! Bigla tuloy akong nagutom. Sige Mare. Babalik na ako dun sa amin. Sana magustuhan mo yung timpla ko. Basta kung gusto mo pa pumunta ka lang sa bahay nang mabigyan pa kita. Ay, naku! Gusto ko yan. Sige pare. Magsasaing lang ako para makapaghapunan na rin kami kapag dumating na si Junior at si Berto. Naku! Siguradong mapapawi ang pagod nila dahil sa mainit na sabaw na nilaga mo. Abot nga ang ngiti ni Perla habang nagsasaing siya. Paminsan-minsan siyang humihigop ng sabaw mula sa malaking sisiglan na pinaglagyan ng kumpare niya. Panay ang sipol at tawa ni Perla. Dahil muli na naman siyang makatitikim ng masarap na ulam. Hindi bali na raw na mahirap lamang sila
kung araw-araw naman silang binibigyan ng ulam ng kanilang kapitbahay. Lingid sa kaalaman ni Perla, sabaw pala ng nilagang bungo ng tao ang hinihigop niya at hindi sabaw ng nilagang baka. Sa bawat subo niya ng pagkain gawa ng karne at buto ng tao, unti-unting nagbabago ang sistema ng katawan ni Perla. Ano? Nagustuhan ba ni Perla ang nilagang tao? Siguro naman hindi na siya magre-reklamo ngayon. Napagbigyan ang gusto niya. Ang mga tao nga naman, kapag binigyan mo ng isang beses, inaasahan nila na masusundan pa yun. Kapag tuloy-tuloy naman ang pagbibigay sa kanila, iniisip agad nilang responsibilidad mo na yun. Kaya tama lang na ituring natin silang mga hayop. Mabuti pa nga ang ibang hayop, may pakinabang pa. Pero ang mga tao, habang tumatagal, mas lalo silang nagiging walang kwenta. Mahal, naiintindihan kong galit mo, lalo na sa mga taong nanakit sa'yo dati. Kaya masaya akong pinili mong maging katulad ko. O di ba? Mas lamang tayo kaysa sa mga tao na walang ibang ginawa, kundi ang makasalanang gawain dito sa mundo. Samantalang tayo naman ang tagalini sa kanila. Palagi mong isipin, mahal ko, kinakain natin ang mga tao para mabawasan ang kasamaan dito sa mundo. Hindi ko kalilimutan yan, mahal. Alam ko naman na tama ang lahat ng mga sinabi mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako namulat sa katotohanan. Siguro kung hindi kita nakilala noon, baka isa na rin ako sa mga taong kiniinisan ko ngayon. Mga walang kwenta. Wala silang pakialam. Kahit makasakit sila ng damdamin ng iba, makuha lang ang gusto nila. Higit sa lahat, hindi sila marunong makontento sa kung anong meron sila. Tama ka dyan, mahal. Kaya ngayong gabi, muli nating ililigtas ang mundo sa makasalanang katauhan. Bago pa man isilang ang isa na namang binhi ng kasamaan, ay kailangan na natin tuntugisin. Ang ibig mo bang sabihin, mahal? Panahon na para pitasin natin ang bunga sa lumalaking tiyan ng dati mong pasahero? Parang kailan lang, maliit pa ang tiyan niya. Ang bilis nga naman ng panahon. Oo, mahal ko. Tsaka huwag kang mag-alala. Kanina lang ay may panibagong puntis na naman akong nakita. Ilang buwan simula ngayon ay may aanihin ulit tayong bagong sanggol. Ang galing mo talaga, mahal. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi na tayo kailanman magugutom. Hindi na rin natin kailangan pang gumamit ng pera para lang bumili ng pagkain natin. Hindi ba't mas mainam maging aswang kaysa maging ordinaryong tao lamang? Mas masaya pa dahil kasama kita, mahal ko. Ano ka ba, mahal? Binubola mo pa ako. Hindi pa ba tayo aalis? Hindi na ako makapaghintay. Nalantakan ng bago nating biktima. Maghintay muna tayo ng ilang oras, mahal ko. Mas malaya tayong makakagalaw kapag tulog ang mga tao. Ito na yata ang pinakamahirap gawin sa lahat. Ang maghintay. Mare! Maring Naida! Gising pa ba kayo? Bakit ako hinahanap ng kumari ko na hindi makontento sa buhay? Sinabi ko kasi sa kanya kanina na pumunta lang dito kapag gusto niya pa ng ulam. Mukhang sarap na sarap siya sa nilaga natin . Kung hindi lang siya matanda at makunat, matagal ko na siyang ginawang sisig. Oh, kalma ka lang, mahal. Ako nang bahala dito. Pumasok ka na lang sa kwarto at magpahinga muna. Gigisingin na lang kita kapag oras na para sunduin ang bago nating biktima. Sige na nga. Bigyan mo ng marami ng mapuno ang alangalan niya ng karne ng tao. Ewan ko na lang kung magagawa niyang lunukin lahat ng kinakain niya sa oras na malaman niya na tao pala yan at hindi baboy o baka. Ako na ang bahala, mahal. Sinabi ko na sa kanila kanina na may trangkaso ka. Kaya pumasok ka muna sa kwarto. Paring Sol? Uy, tulog na ba kaagad kayo? Ano ba naman yan? Pagkatapos sabihin na pumunta lang dito kung gusto pa namin ng ulam tapos tulog na sila.
Maring Perla, Ay! mukhang kulang pa yata ang binigay kong ulam kanina. Ay, gusto mo pa ba? Naku, pare. Buti naman at gising ka pa. Aalis na sana ako eh. Kanina pa ako rito kumakatok. Ang dami-dami pa namang lamok. Ay, pwede ba ako makahingi ng ulam? Kahit sabaw na lang. Alam mo, gustong-gusto ni Junior ang lasa ng nilagang luto mo. Sayang lang dahil wala na. Naubos kasi agad. Gusto pa sana ng inaanak mo na kumain. Kaya heto, nagbabaka sakali ako na meron pa. Walang problema, Mare. Sandali lang Akin na yung lalagyan mo at pupunayin ko ulit. Ay, oy, sige. Heto na pare. Kahit sabaw lang, okay na kami. Nakakahiya naman kasi. Huwag ka na mahiya, Mare. Ako lang naman to. Tsaka di ba, sinabi ko naman na pumunta ka lang kapag gusto mo pa. Kung pwede nga lang pati yung kaldero ipadala ko na lang sa'yo. Ay, pwede ba yun, pare? Hindi. Sige, diyan ka na muna at kukuha lang ako ng natitirang ulam. Che, sayang naman. Akala ko ipapadala niya na yung buong kaldero. Di sana hindi na ako pabalik-balik dito, no? Gusto pa yata nila magmukha akong desperada sa kahihingi ng ulam sa kanila pero, sige lang. Nakakasiguro naman ako na kapag naubos na ang pera nila sa pagmamayabang, babalik din sila sa kahirapan. Di kapag ganon, hindi ko na kailangan mag-isip buong gabi kung paano ko malalamangan yung arugante yung asawa. Nakakagigil. Ito na pala ang ulam, Mare. Pinuno ko na yung lalagyan para hindi na mabitin yung inaanak ko. Naku, ikaw naman pare. Kung ayaw mo talagang mabitin si Junior, pwede naman na pati yung natitira sa kaldero, ibigay mo na sa amin. Siguro naman tapos na kayong kumain. Tsaka mukhang hindi naman kayo yung tipo na maraming kumain. Kaya nga ang papayat nyo ni Maring Naida. Pasensya ka na, Mare Hindi ko pwedeng ipadala sa yung kaldero Pero pwede ka pa naman ulit bumalik bukas kung gusto mo pa. Iinitin ko na lang ang natira para hindi agad masira. Oy, ayaw mo talagang ipadala na lang yung kaldero? Si Maring Perla naman nagpapatawa talaga. Mabigat kasi yun, Mare. Malaki yung kalderong pinaglutuan ko kaya hindi mo makakayang buhatin yun papunta doon sa inyo. Ay, naku, yun lang pala ang problema. Walang problema kung mabigat. Alam mo pare, may 2 lalaki akong kasama sa bahay, di ba? Hindi tulad mo na patpatin. Malalaki ang braso at katawan ng asawa ko at saka si Junior. Pwede ko silang tawagin para pagtulungan nilang buhatin yung kaldero mo. Anong oras na, Mare? Baka lumamig na yung ulam mo. Bumalik ka na lang bukas kung gusto mo pa ng sabaw. Sige magpapahinga na rin kasi kami ni Mrs. Oy, paring Sol, huhugasan at ibabalik ko rin naman agad yung kaldero. Kung yun ang inaalala mo. Hoy! Hoy, naku, pinagsarahan pa talaga ako ng pintuan. Ang damot Hindi naman pala ibibigay ng buong kaldero. Diyan ka na nga, che! Ang kapal nga naman ng mukha ng babaeng yun Siya na nga ito nangihingi. Gusto pa niya na siya yung magdesisyon ng ibibigay sa kanya. Di bale, ang mga ganitong klase ng tao ang dapat na parusahan at gawin ding aswang. Yung tipo ng aswang na ganid sa laman ng tao at walang pakundangan na mambiktima. Bahala ng taong bayan ang humusga sa kanila kapag kuwan. Sinabi mo pa, mahal. Ngayon ko lang napagtanto. Wala pala talagang hiya si Maring Perla. Nagpakawala ng malalim na hininga si Naida matapos niyang marinig ang usapan ng asawa niya at ni Perla. Bawat araw, mas lalong kumakapal ang mukha ng kumare niya. Kaya mas lalo ring naiinis si Naida kay Perla. Makalipas ang ilang oras na paghihintay, naghanda na si Naida at Sol para sa gagawin nila. 10:00 na ng gabi, halos lahat ng mga tao sa kanilang lugar mahimbing nang natutulog sa ganung oras, maliban na lamang sa kapitbahay nilang nakabukas pa rin ang ilaw sa kanilang sala. Sa tingin mo ba, hindi nila tayo mapapansin kapag dumaan tayo sa bubong nila? Mukhang nagsisermon na naman si Perla sa asawa niya. Huwag kang mag-alala. Hindi nila tayo mapapansin.
Hindi naman tayo dadaan sa bubungan nila eh. Sa kabilang direksyon tayo pupunta. Sige mahal, mauna ka na at susunod ako sa'yo. Total, ikaw naman ang mas nakakaalam ng daan sa pupuntahan nating bahay. Huminga ka ng malalim, mahal. Hindi mo ba naaamoy ang masarap at matamis na sanggol? Mukhang ilang araw na lang at ipanganganak na rin yan. Mas mabuting maunahan natin sila bago tuluyang mailabas ng nanay nito ang bata. Ang sarap ng amoy. Mukhang alam ko na kung saang direksyon tayo pupunta, mahal. Hindi na talaga ako makapaghintay. Alam ko, mahal. Kaya bilisan na natin para makatikim ulit tayo ng sariwang lamang loob ng malambot at masarap na sanggol. Sige, tara na. Mabilis na kumilos ang mag-asawa papunta sa bahay na kanilang target. Parang sumasabay sa hangin ang mga katawan nila habang malaya silang tumatalon-talon sa bubong ng mga bahay. Hindi nila kailangan pang magpalit ng anyo dahil sadyang malakas at maliksi ang katawan ni Sol at Naida. Hindi na rin sila gumamit pa ng lana para dumulas ang katawan nila at maiwasan ang anumang balakid sa daan. Galing sa superior na aswang si Sol, kaya walang kahirap-hirap para sa kanya ang manguha ng biktima dahil nananalaytay din sa mga ugat ni Naida ang dugo ng kanyang asawa na namana rin niya ang ilan sa mga katangian nito. Nagkatinginan ang mag-asawang aswang nang makarating sila sa bubong ng bahay kung saan may buntis na malapit ng mga anak. Pareho silang humahangos, hindi dahil pagod kundi dahil sa matinding pananabik na tikman ang sanggol na nasa loob ng laman ng tiyan ng nanay nito. Nang magsimula ng pumilos ang mag-asawa para isagawa ang kanilang plano, sabay-sabay na umalulong ang mga aso sa paligid, dahilan para maalerto ang mga taong natutulog. Ako na ang bahalang kumuha sa sanggol, mahal. Mabilis lang to, kaya maghintay ka na lang at magbantay sa paligid. Ikaw na rin ang bahala sa mga aso. Sige mahal, patatahimikin ko ang mga aso para magawa mo ng dapat mong gawin nang walang inaalala. Salamat, mahal. Mas mabilis makapasok sa loob ng bahay kapag nag-anyong hayop ako. Hintayin mo na may lumabas na itim na pusa at may bitbit na sanggol sa bahay na ito. Siguraduhin mo rin na hindi maririnig ng kahit sino ang sigaw ng buntis kapag kinukuha ko ng sanggol sa loob ng tiyan niya. Sige, mag-iingat ka mahal. Ikaw rin, mahal. Ilang minuto na lang at may pagsasaluhan na tayong masarap na karne at lamang loob ng tao. Hindi na ako makapaghintay. Bilisan mo na mahal. Bumalik ka kaagad habang napipigilan ko pang sarili ko. Mag-isang pinasok ni Sol na nag-anyong pusa ang bahay na kanilang target habang nanonood naman si Naida mula sa itaas habang nakasilip sa maliit na butas ng bubong. Sobrang natuwa si Naida nang matuklasan niya mag-isa lang sa kwarto ang buntis na babae. Alam niyang magiging madali para kay Sol na kunin ang sanggol na hindi pa naisisilang. Napahigop ng laway si Naida nang walang pakundangang binutasan ni Sol ang tiyan ng kanilang biktima. Napangisi si Naida nang dinampot ni Sol ang hindi pa naipapanganak ng sanggol mula sa matris ng nanay nito. Hinila niya ang sanggol palabas at hinayaang nakakabit pa ang puso dito. Nagmamakaawang sumigaw ang babae, ngunit hindi ito pinakinggan ng mag-asawa. Sa halip, naglalaway pa ang mga ito habang nakatingin sa malaking butas ng tiyan ng babae. Kung may sapat lang sanang oras ang dalawa, baka pati ang lamang loob ng babae pinapak nila. Pero hindi sila pwedeng magtagal habang nangunguha ang biktima. Kaya mabilis na kinagat ni Sol na nag-anyong pusa ang pusod ng sanggol para tuluyan itong mahiwalay sa tiyan ng nanay nito. Kagat-kagat ng malaki at itim na pusa ang sanggol
na binabalot pa ng dugo nang lumabas ito ng bahay at umakyat ng bubong. Kumikinang ang mga mata ng mag-asawa na magkatinginan sila. Baka sa mukha nila Sol at Naida ang pananabik na tikman ang munting sanggol na kanilang napitas mula sa nanay nito. Sa akin ang atay. Ilang buwan na rin akong hindi nakakakain ng sariwang atay ng sanggol. Sige, sa'yo na ang atay at bituka, mahal. Sa akin naman ang puso at baga. Paano naman ang ibang parte ng katawan nito? Mas masarap pag kinain natin ito ng hilaw. Sanggol pa lamang ito, kaya napakalambot ng karne. Pati na rin ang mga buto nito. Oo nga. Hatiin na lang natin ang buong katawan nito. Ang sarap. Mas masarap talaga kapag sanggol. Kung pwede sanang ganito ang kainin natin araw-araw. Malabo pang mangyari ang gusto mo, mahal. Konti lang ang mga nagbubuntis na dalaga dito sa ating lugar. Kung sa syudad sana tayo nakatira, mas mainam doon dahil mas maraming tao. Pero mahirap kapag maraming tao sa paligid, mahal. Marami rin namang nakamasid na mga mata. Tama ka dyan, mahal. Kaya kailangan nating magtiis na muna. Parami na rin ang mga nabibiktima nating buntis. Baka kapag pinagpatuloy pa natin to, magduda na ang mga tao sa bayang ito. Kapag nangyari yun, mahihirapan na tayong manguha ng pang-araw-araw nating karne. Mukhang kailangan na rin muna nating magtipid ng karne na iniluluto natin. Huwag kang mag-alala. May solusyon ako dyan. Hindi ba't pumayag ka na rin na tikman natin si Junior? Malaki ang katawan ni Junior. Kaya sigurado ako, tatagal siya ng ilang araw. Sige. Panahon na para mapakinabangan natin ang nag-iisa nating inaanak. Kailan ba natin gagawin? Sa darating na Sabado, mahal. Kung hindi mo pa napapansin, palaging ginagabi ng uwi si Junior tuwing Sabado ng gabi. Nakikipag-inuman kasi siya sa mga kasamahan niya sa trabaho dahil wala silang pasok sa linggo. Hihintayin natin siyang dumaan sa madilim na bahagi ng daan at doon natin siya aatakihin. Sayang naman ang batang yun, mahal. Kung hindi lang sana masama ang ugali ng nanay niya, baka hindi pa siya ang isusunod na ulamin natin. Huwag mo nang masyadong isipin si Junior, mahal. Pare-pareho lang namang pagkain ng sino man tao sa paningin natin. Kung sa bagay, ilang taon na din ang inabot bago tayo nagkasundo na kainin na rin siya sa wakas. Nakapanghihinayang lang dahil hindi na malambot ang katawan niya. Kagaya nitong sanggol na kinakain natin ngayon, mahal. Nang sumunod na Sabado, isinakatuparan ng mag-asawang aswang ang balak nilang paghuli kay Junior. Nagtago si Sol at Naida sa damuhan sa tabi ng daan para hintayin dumaan ang binata. Sa sobrang kalasingan, paekes-ekes ang lakad ni Junior. Napangisi ang mag-asawa nang mapagtantong tama ang hula ni Sol na mas madali kasing maisasagawa ang plano kapag lasing at wala sa wisyo ang kanilang inaanak. Dahan-dahan na naglakad ang dalawa mula sa likuran ni Junior. Sabay nila itong hinampas ng kahoy sa likod ng ulo. Agad na bumagsak si Junior sa lupa. Nang masiguradong walang nakakita sa ginawa niya, inilabas ni Naida ang dala niyang sako at doon nila isinilid ang walang malay na binata. Kinarga naman ni Sol ang kanilang bagong huli na biktima pauwi sa kanila. Ginapos muna ni Naida at Sol si Junior sa loob ng maliit nilang bodega bago sila lumabas para sabay pumunta kila Perla para ihatid ang ulam nilang adobong tao at Shanghai na may lamang giniling na karne ng tao. Ay, naku! At talaga namang gusto niyo akong tumaba, ano? Ay, salamat sa adobo, Mare. Pare.
Akala ko nga Shanghai lang ang uulamin namin ngayong gabi. Pero mabuti naman at naisipan mo kaming bigyan ng tira-tira niyong adobo. Ay, salamat naman. Ganyan talaga siguro kapag maraming pera na pambili ng karne. Ay, ano, Mare? Hindi naman, Mare. Sadyang ko konti lang kaming kumain. Kaya madalas maraming tira. Ay, sus! Naku, Mare, huwag mo na kasing i-deny. Alam mo naman siguro, lahat ng mga kapitbahay natin naiinggit sa'yo. Ano naman ang kinaiinggitan nila sa akin? Aba, syempre, may trabaho ka, gwapo at masipag na asawa, may malaking ipon, magandang bahay, at palaging masasarap na ulam. Naku, ay huwag mong sabihin wala kang kaalam-alam na maraming naiinggit sa buhay na tinatamasa mo. Ay, grabe, Mare. Ang arrogante naman ang dating mo kapag ganun ka na hindi mo alam. Maring Perla, masyadong maraming inaasikasong trabaho ang misis ko. Kaya hindi imposibleng wala siyang alam sa mga chismis sa paligid. Mabuti na lang at nandyan ka para ipaalam ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Totoo ka talagang kaibigan ng asawa ko, Mare. Dahil dyan, magluluto ako ng sinigang bukas at bibigyan ko ulit kayo rito. Kailangan mo kasi ng masustansya ng pagkain para naman magkaroon ka ng lakas sa pagkalap ng chismis, di ba? Kaya sagot na namin ang ulam mo, Maring Perla. Oy, sige, salamat sa sinigang. Magdadala pa ba ako ng lagayan sa inyo? Kasi baka wala kayong malaking lagayan. Huwag na, Mare. Marami kaming malaking lagayan. Paano? Bukas ulit. O, di ba? Kung makapagsalita siya, naiinggit daw sa akin ng mga kapitbahay namin. Parang siya yung nangunguna sa listahan eh. Bakit kasi ganun siya, mahal? Naging mabuting kaibigan naman ako sa kanya. Mahal, may mga ganyan talagang tao. Tsaka alam mo ba, mas natutuwa pa nga ako kapag ganitong umasta si Perla. Pag puro kasi hindi magagandang salitang lumalabas sa bibig niya, ay parang mas nadadagdagan ng kagustuhan kong gawin siyang katulad natin. Nang sa gayon, malaman niya kung sino talaga ang dapat niyang katakutan. Puro salita lang naman ang babaeng yun. Kapag nalaman niya ang totoo nating pagkatao, sigurado ako nga matatakot siyang kalabanin ka pa. Tama. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito, mahal. Sa dinami-dami ng masasakit na salitang sinabi niya sa akin, lintik lang ang walang ganti. Oo naman, mahal. Tsaka nagsimula na rin ang plano natin. Wala silang kaalam-alam. Nabihag natin ang kanilang anak. Ano sa tingin mong mangyayari kapag nalaman nilang nawawala si Junior? At hindi na ito babalik. Mararanasan din ni Perla ang sakit na dinanas ko nung nawalan ako ng anak. Tingnan lang natin kung makakaya niyang mamuhay pa ng normal at makipagtsismisan. Oras na mapagtanto niya na hindi na babalik pa si Junior. Kinaumagahan, hindi pa sumisikat ang araw. Nang may malakas na katok na narinig si Naida, agad siyang napangisi nang mahulaan kung sino ito. Kaya ginising niya na ang kanyang asawa. Nagkatinginan sila at napangisi nang sabay na marinig nila ang boses ni Perla mula sa labas. Bumangon ang mag-asawa at nagganda na. Hindi na sila nagmadali dahil kampante silang hindi makapapasok si Perla kahit gaano pa kalakas ng pagkakalabog nito sa pintuan. Nagtimpla si Naida ng orange juice at ilang beses nilang dinuraan ito. Balak nilang ibigay kay Perla ang inumin habang pinapakalma nila ito dahil alam nila ang dahilan kung bakit nang iistorbo ito sa madaling araw. Kasama rin kasi sa plano nila na gawing isang ganap na aswang si Perla. Kaya sinigurado nila na maraming laway ang nakahalo sa inumin ni Perla. Mare, anong nangyari? Ang aga-aga pa eh. Si Junior! Nawawala si Junior, Maring Naida! Hindi siya umuwi kagabi. Kaya naisip namin na baka nakipag-inuman lang siya kasama yung mga katrabaho niya.
Pero nang pumunta si Berto kaninang madaling araw para sunduin ito, wala na doon si Junior. Kagabi pa daw ito umuwi kasamang isang kasamahan nilang babae. Nagbatid pa nga raw eh. Oh, baka kasama ng babae si Junior. Yun na nga ang problema, Mare. Wala rin daw doon ang babae sa bahay nila. Naku, ano nang gagawin ko? Nag-iisa lang si Junior na anak ko. Ayoko may mangyaring masama sa kanya, Mare. Eto, Mare. Uminom ka muna para kumalma ka naman. Ay, orange juice. Ang mahal nito ah. Salamat, pare. Ay, nako. Ang tamis. Hindi talaga tinipid sa orange. Mabuti naman at nagustuhan mo. Nakapag-agahan ka na ba, Mare? Ay, hindi pa nga eh. Hindi kasi ako mapakali. Parang may kung ano akong nararamdaman na hindi maganda. Naku, lago talaga sa akin yung batang yon. Kapag nagkita kami, kakainin ko talaga siya ng buhay. Naku, Mare, hindi ka naman siguro aswang para gawin yun. Tsaka, bakit mo naman kakainin ng sarili mong anak? Ay, ano ka ba naman, Maring Naida? Syempre nagbibiro lang ako. Hindi ko naman literal nakakainin si Junior. Abay, mahal na mahal ko yun. Kahit may katigasan ng ulo nun minsan. Biro lang ba yun? Akala ko totoo eh. Ay, ewan ko sa'yo. Ay, oo nga pala. Pwede makisuyo. Baka makita mo si Junior sa bayan. Di ba nga, papasok ka? Pakisabi naman sa inaanak mo na umuwi na at nag-aalala kami ng tatay niya. Walang problema, Mare. Sasabihin ko yan kapag nagkita kami ni Junior. Ay, salamat naman. Siya, aalis na muna ako. Tutulungan ko muna si Berto na maghanap. Magtatanong-tanong ako sa paligid. Baka sakaling may nakakita kay Junior kagabi noong umuwi siya. Sige, Mare. Sana makita niyo si Junior. Nagsasayang lang sila ng oras. Paano naman nila makikita ang taong sadyang tinago sa kanila para hindi nila mahanap? Tara sa loob, mahal. Baka gising na rin ang bihag natin. Nasaan ako? Ninong Sol? Ninang Naida? Bakit ako nakagapos dito? May nagawa ba akong kasalanan sa inyo? Huwag kang maingay, Junior. Sige ka. Tatahiin ko yung bibig mo kung ayaw mong tumahimik. Nina? Ano yun? Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mong maramdaman ng sakit, may natitira pa naman akong tranquilizer. Binili ko pa yun sa syudad. Tuturukan na lang kita para hindi mo maramdaman ng sakit kapag kinatay ka na ng ninong mo. Ayos lang ba yun? Hindi! Tulong! Tulong! Hindi ba't sinabi ng ninang mo na huwag kang maingay? Mabuti nga't may itinabi siyang tranquilizer para sa'yo. Kung hindi ka namin inaanak, hihiwain ko ng diretso yung tiyan mo at hihilahin palabas yung laman loob mo. Gusto mo ba yun? Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Kawawang Junior. Pinagalitan ng ninong niya. Huwag kang mag-alala. Lalasapin namin ang bawat katas mo. Tsaka paubos na rin kasing stock namin ng karne. Kaya napagdesisyon na namin ng ninong mo na ikaw na muna ang katayin ngayon. Alam mo, hindi madaling maghanap ng karne sa panahon ngayon. Lalo pat paunti-unti na lang ang bilang ng populasyon sa bayan natin. Kapag mayroon namang madaling target, halos lahat sila mga kurang na. Ayaw naman namin ng ninong mo na makunat na ang karne. Kahit ikaw naman, hindi ba, Junior? Ang tigas talaga ng ulo mo, ah. Turukan mo na nga siya ng tranquilizer, mahal. Hahawakan ko siya para hindi makapalag. Sige, matagal namang mawala ang epekto nito. Mas mabuti na to kaysa may makarinig pa sa kanya. Ayan, di tumahimik na rin siya.
Ayoko talaga sa lahat ay maiingay na hayop. Pagkain na nga lang natin ang silbi nila rito sa mundo, marami pa silang sinasabi. Huwag niyong mainit ang ulo mo, mahal. Mamayang gabi, magkakaroon tayo ng salo-salo para ipagdiwang ang pagiging ganap na aswang ni Perla. Kaya kung pwede, dito ka muna sa bahay para ihanda ang mga kakailanganin natin. Kailangan ko munang pumasok sa trabaho eh. Tapos na kasi ang leave ko. Naiintindihan ko, mahal. Mag-iingat ka. Hihintayin kita mamaya. Sige, pero mahal huwag mong katayin yung handa natin hanggat hindi ako nakakauwi. Ayokong kumain ng malamig na bangkay. Oo naman. Hihintayin kitang umuwi bago katayin ang huli natin. Pumasok sa trabaho si Naida at kagaya ng napag-usapan nila, naiwan si Sol sa bahay. Pagka-uwi naman ni Naida nung hapon na yun, nabalitaan na lamang niya na sila Berto at Perla ay walang tigil sa kahahanap sa kanilang anak. Tahimik namang nagmasid sa mag-asawa si Naida mula sa bintana ng kanilang bahay. Alas 7 na ng gabi, hindi pa rin tumitigil si Berto at Perla sa paghahanap kay Junior. Napangisi naman si Naida nang makita niyang sinapon ni Perla ang tiyan nito. Tanda na nagsisimula ng sumakit ang tiyan niya sa gutom matapos niyang inumin ang juice na may halong laway na mag-asawang aswang. Nakita ni Naida na naunang umuwi si Perla sa bahay nila, kaya agad siyang lumapit sa pwesto para patuloy na pakinggan at pagmasdan ang kumari niya na namimilipit sa sakit ng tiyan. Natawa si Naida nang pinagsasaksak ni Perla sa loob ng bibig nito ang natitirang Shanghai na galing pa kay Naida noong mga nakaraang gabi. Ilang saglit pa, nakita ni Naida na naubos na ni Perla ang mga pagkain na pwede niyang kainin sa bahay nila. Pati na rin ang hilaw na tuyo. Napagdiskitahan na rin niya. Pinapak niya na rin ito hanggang sa walang matira. Nagsimula na rin maglaway si Perla na siyang inaasahan ni Naida. Alam kasi ni Naida na palatandaan ito na nalaso na ang dugo ni Perla ng laway ni Sol. Nagugutom pa rin ako. Ano ba? Ang sakit din ng tiyan ko. Ay, nagugutom pa rin ako. Kailangan ko ng pagkain. Tama, pupunta ako kina Naida. Siguradong marami silang pagkain doon. Ay, Mare! Mare! Maring Naida! Mukhang nandito nang hinihintay natin, mahal. Tama-tama. Katatapos lang nating katayin si Junior. Ang tagal naman niya. Hindi pa kasi siya agad pumunta rito. Kahit alam naman niyang wala na silang pagkain sa kanila. Tsaka mahal, sa tingin mo ba? Manlalaban pa si Perla kapag pinilit natin siyang kumain ng atay ng tao? Sa sobrang gutom, hindi na niya magagawang pumili pa ng kakainin. Tsaka para sa baguhang aswang, wala nang mas masarap pa kaysa sa sariwang atay ng tao. Mare! Pare! Nandyan ba kayo? Buksan niyo naman ang pinto! Mare! Ayaw niya talagang tumigil sa kakaiskandalo. Sandali lang, mahal. Ikaw na ang bahalang maghanda ng sorpresa natin sa kanya. Papapasukin ko muna siya bago pa mahalata ng mga kapitbahay natin ang pag-iiskandalo ni Perla. Maring Naida! Alam kong nasa loob ka! Buksan mo naman ang pinto! Mare, bakit ka naman sumisigaw dyan? Pakihinaan ang boses mo, oh. Huwag mo naman sanang istorbohin ng mga kapitbahay natin. Ay naku, Mare. Mabuti pinuksan mo ang pinto. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Mare. Nagugutom talaga ako. Hindi ko makontrol ang gutom na nararamdaman ko. Tapos wala na kami pagkain sa bahay. Tulungan mo naman ako, Mare. Halika na muna sa loob. Hindi ka pa ba naghapunan? Ay, tapos na akong kumain. Akala ko nga hindi ko na magagawang kumain pagkatapos ng pagkawala ni Junior ko. Pero pagkatapos mo akong bigyan ng luto mong adobo, biglang bumalik yung gana ko. Naubos ko nga yung lahat ng ibinigay mong ulam. Wala nang natira para kay Berto. Pero
Nagugutom pa rin ako, Mare. May pagkain po ba kayo dyan? Oh, Mare, kumalma ka muna. Eto ang tubig. Inumin mo muna ito at maupo ka. Inihahanda na ni Sol ang pagkain para sa'yo. Pakihintay mo lang. Hindi ko kailangan ng tubig. Bigyan mo ko ng pagkain. Naida, ang sabi ko nagugutom ako. Nagugutom na yung tao aray ko naman. Bakit mo naman ako sinampal? Paano kasi ayaw mo makinig? Sinabi nang maghintay ka muna. At saka ganito ba dapat ang ugali mo? Kapag nanghihingi ka ng tulong, Mare? Ay, akala mo naman may tutulong ka talaga. Kung gusto mong tumulong, di sana sinamahan ng asawa mo si Berto na hanapin si Junior ko. Wala ba kayong pakialam sa inaanak ninyo? Palibhasa kasi wala kayong anak. Kaya hindi nyo naiintindihan ang nararamdaman ng isang nanay. Oh, aray ko na naman. Bakit mo na naman ako sinampal? Mare, sinabi ko na sa'yo, babaan mo yung boses mo para hindi ka makaistorbo pa ng iba nating kapitbahay, hindi ba? Sumusobra ka ng impakta ka, ha? Sabi ko na nga ba sa labas ka lang mabait. Tapos inilalabas mo ng tunay mong ugali. Ngayong dalawa na lang tayo, ha? Maring Perla, huwag ka namang sumigaw dyan. Hindi ba't ikaw ang may kailangan? Kaya ikaw ang pumunta rito. Kung gusto mong tulungan ka namin, magsalita ka ng maayos. Paring Sol naman. Alam mo ba, ha? Masama talagang ugali nitong asawa mo. Akalain mo, 2 beses niya akong sinampal kahit wala naman akong kasalanan. Teka, anong amoy yan? Mukhang masarap yan, ha? Naamoy mo na ba ang espesyal na putahe na sinadya naming ihanda para sa iyo, Mare? Kung ganon, huwag ka nang sumigaw at makipag-usap ka ng maayos. Maliban na lang kung gusto mo ulit masampal. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang sasampal sa iyo para tuluyan ka nang tumahimik. Ano sa tingin mo, Mane? Ay, sige! Hindi na ako sisigaw! Pangako! Bakit sumisigaw ka na naman ulit? Ay, kukuhan, hindi na talaga. Hindi na ako sisigaw. Pasensya na kayo. Talagang gutom na ako. Malapit na akong masiraan ng bait dahil sa gutom. At pwede ko na bang kainin yung hawak mo, paring Sol? Pwede naman. Pero sigurado ka bang gusto mong kainin to? Hindi mo man lang ba'y tatanong kung ano to at kung saan ito galing? Ay, mahalaga pa ba yun? Malamang binili ninyo yan dahil marami kayong pera. Akin na yan. Ang sarap. Napakasarap. Ang tamis. Ano, Mare? Gusto mo pa ba? Walang masabi si Naida habang nakatingin kay Perla na halos mapunit na ang mga labi sa laki ng ngiti nito matapos malasahan ang kakaibang pagkain na ngayon na pa lamang natikman. Napailing si Naida ng halos tumirik na ang mga mata ni Perla dahil sa sarap ng atay ng tao. Pagkatapos ubusin ni Perla ang atay, humingi pa ito kay Naida kaya napabusangot ang mukha ng huli. Nasa kusina pa ang natitirang lamang loob ni Junior kaya nagpaalam saglit si Sol sa asawa para kumuha ng kakainin ni Perla. Tuwang-tuwa naman si Perlang naghihintay habang pangiti-ngiti ito kay Naida. Nang bumalik na si Sol, may dala-dala na siyang plato kung saan nakalagay ang bituka ni Junior. Dahil sa mapula at malagkit ang sariwang dugo, nagmukha itong spaghetti. Agad na naglaway si Perla pagkakita niya na nag-uumapaw na sa plato ang hawak ni Sol. Hindi makapagsalita si Sol. Agad namang sinunggaba ni Perla ang plato at kinain na parang aso ang laman nito. Hindi mapigilang mapatawa ni Naida sa ginawa ng kanyang kumare. Nasa sahig na ang basag na plato habang nakaluhod naman si Perla para kainin ang mga natapon na bituka ng kanyang nawawalang anak ni si Junior. Ilang minuto lang, naubos na ni Perla ang sariwang bituka sa sahig. Nabusog na rin siya, kaya unti-unti na siyang nahihimasmasan. Nagtataka na itinaas ni Perla ang mukha niya
para tingnan ang mag-asawa. Nakangisi ito sa kanya. Kitang-kita sa mukha ng dalawa ang pagmamalaki matapos nilang masaksihan ang ginawa ng kumari nilang Inggitera. Mare, ayos ka lang ba? Kumusta ng pakiramdam mo? Ayos naman ako. Ay, bakit pa ako nandito sa inyo? Nakalimutan mo na ba ang nangyari? Pumunta ka rito para humingi ng ulam. Katatapos lang ni Sol na ihanda sa plato na may lamang pagkain ang bigla kang natumba sa sahig. Dahil sa sobrang gutom mo, kinain mo ang pagkain kahit na natapon na ito. Hanga ako sa iyo, Mare. Hindi ka mapili sa pagkain, ano? Nagustuhan mo ba ang sariwang bituka ni Junior? Ha? Anong pinagsasabi mo, Mare? Anong bituka ni Junior? Hindi mo ba alam? Paano kasi hindi ka muna nakikinig? Sariling interes mo lang ang iniisip mo. Hindi mo man lang pinapakinggan ang sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Mahaba-habang kwento ito. Pero para mapadali ang lahat, sumunod ka na lang sa amin, Mare. Ay, saan naman tayo pupunta? Anong meron dyan sa kusina ninyo? Tingnan mo ang baboy na bagong katay sa sahig. Ilang taon naming hinintay na lumaki ang baboy na yan. At ngayon na malaki na siya, at nakahanap na kami ng pagkakataon para katayin siya. Dahil magkumari tayo, sinigurado kong ipinagtabi kita ng iilang sariwang lamang loob. Mukhang nagustuhan mo naman ang hinain sa iyo ni Sol. Kaya sigurado akong nasarapan ka rin. Tama ba ako, Mare? Hindi. Si Junior. Si Junior yan. Pinatay niyo ang Junior ko. Mga mamamatay tao kayo. Sandali lang, Mare. Aminado ako na kami ang pumatay sa baboy na tinatawag mong Junior. Pero hindi ba't nasarapan ka naman sa atay at bituka niya? Sa katunayan, hindi pa namin siya natitikman. Sa'yo namin unang ibinigay ang mga lamang loob niya. Tsaka isa pa, hindi ba't baboy naman ang nasa sahig at hindi ang anak mong si Junior? Tingnan mong mabuti, Maring Perla. Oo nga. Ay, mukhang baboy nga yan. Akala ko si Junior. Pero baboy lang pala. Tama ka. Kaya huwag mong sabihin na mamamatay tao kami. Kasi hindi yan tao kung hindi baboy. Ngayon, gusto mo pa bang kumain? Naiwan pa ang baga at puso niyan. Tsaka marami pang dugo na umaagos mula sa kanyang malaking sugat sa tiyan. Mahal, ikuha mo nga ako ng baso at sasalinan ko ng sariwang dugo si Maring Perla. Para naman matikman niya ang masarap na inumin nito. Sige, mahal. Ito na ang baso. Maring Perla, magpakasasa ka sa pagkain na nasa harapan mo. Mas maganda kung mauubos natin agad ang lamang loob na ito ngayon. Kapag hindi naman natin naubos ang karne nitong baboy, hihiwain at ilalagay na lang natin sa ref. Ay, sige pare. Pambihira naman. Kaya pala ang dami niyong ulam palagi. Ang lalaki ng baboy na kinakatay ninyo. Siyempre naman, malaking tao rin kasi si Junior. Mabuti nilang at nagustuhan mo ang hinihanda namin sa iyo, Mare. Nang gabing yun, pinagsaluan nila Naida, Sol at Perla ang hilaw na karne at lamang loob ni Junior. Sa paningin nilang tatlo, hindi si Junior ang tinatamasa nila, kundi isang malusog at malaman na baboy. Kinabukasan, biglang nagbago ang lahat. Kasama palagi ni Naida ang kumari niyang si Perla. Parang wala nang pakialam si Perla sa kanyang pamilya. At mas pinili niyang paglingkuran si Naida at Sol na siya namang ikinagalit ni Berto sa asawa. Ang pagkawala ni Junior ay tuluyan ng kinalibutan. Tinanggap na ni Berto na baka nakipagtanan ang anak niya sa kung sino mang babae na hindi nila kilala. Dahil wala na rin si Junior, nagkalabuan pang lalo ang relasyon ng mag-asawang Berto at Perla. Ang tanging nagbubuklod na lamang sa kanila ay ang masarap na putahing araw-araw na inihahanda ni Naida. Siyempre,
Gamit pa ang karni ng taong biktima nila. Oh, Perla. Bakit ka naman nakasimangot? Ayaw mo ba ng ginataang paa ng tao? Sabi ko naman kasi sa'yo, mas masarap pag adobo. Pero ipinagpilitan mo talaga na lagyan ng gata. Ayun tuloy, ubusin mo yan ha. Bawal kang magsiyang ng pagkain. Kung hindi mo kayang ubusin, edi ipakain mo kay Berto ang tira. Dating gawi. Ay, hindi ko kaya yun, Mani. Hindi ko kayang pakainin si Berto ng ganito. Iba si Berto. Hindi siya katulad natin. Oh, Perla, bakit naman parang nagsisisi ka ngayon na magkauli na tayo? Ayaw mo ba na maging katulad na rin natin si Berto? Tsaka isipin mo ha, pareho na tayong walang anak. Pareho na rin tayong nakakakain ng masarap araw-araw. At higit sa lahat, pareho na tayong aswang. Siguro naman ngayon, wala ka nang masasabi, hindi ba? O baka naman, may iba ka pang kinaiinggitan. Ha, Mane?